Okay, share natin ang ating live. Yan. So share lang natin to guys. Medyo late tayo nag-live, no? Hello, hello. Welcome po sa ating live lecture. Free live lecture. Hello po. Hello po. Welcome po sa ating live. Free Civil Service Exam Lecture by Gingineer. Naka-record naman na tayo, no? Likes. Hello po. Welcome po. Medyo late kasi tayo nag-live ngayon guys. Tinapos ko yung ano natin, lecture natin ng isang reviewee natin. Hello po sa 24 na viewers natin. Yan. Hello po. Yan, 30 na tayo, no? Kahit 50 lang po, mag-start na po tayo. Thank you po sa mga nagsisend. Okay, so 44 na. Hello po, welcome po sa ating free live lecture. Refresher number 4 na po tayo. Hello, hello. Welcome po sa ating live. Hi sir, good eve. Live din ba kayo sa YouTube? So, hindi po no, pero doon po ako nagpo-post sa ating YouTube or sa Red Up natin. Pinopost ko po yung replay ng mga live natin. Also yung mga solution natin ng assessments natin, nilalagay ko po sa Red Up natin. Age problem, sabi ni Hey Hey. So maraming nahihirapan ng age problem, no? Pero madali lang to. Tuturuan ko kayo.
Hello po, welcome po. Yan, okay po. Thank you, sabi ni Clay. Okay, so start na tayo. 53 na yung naka-join sa ating live. So basahin lang natin itong tanong. 5 years ago, a father's age was 7 times his son's age. 5 years from now, he will be 3 times his son's age. How old is the son now? Okay, so may nag-ano ba? May nag-try bang magsagot nito? May nag-try ba? So, gawa lang tayo ng table, no? Okay, so gawa lang tayo ng table ng father and son. Father and son. Okay? And then, sulat natin past, present, and future. Yan. So, may nag-try nagsagot. Letter C. Galing kay kay Ma'am CL. Kay Ma'am Nika, letter C. Baka may tips and tricks ka dyan, ya. So, itong tinuturo ko po step by step, no? So, para mas maintindihan natin. So, hindi kasi siya normal na age problem lang. So, maraming conditions yung nakalagay. Pero yung mga basic na age problem lang, kahit hindi na tayo maglagay ng mga tables natin. Itong past, present, and future. Pwedeng rekta na kagad sa, sa equation. Okay, so tuloy lang natin to. Mag-set tayo ng variables. So si father, gawin natin siyang variable x, and si son naman gawin natin siyang variable y. Okay? So based sa first condition, sabi dito 5 years ago. So pag nakakita kayo ng ago, ibig sabihin that is in the past. Okay? So dito tayo ngayon magsusulat sa past column natin. So 5 years ago, ibig sabihin aatras tayo ng 5. So magiging x minus 5 na to, and yung y naman magiging y minus 5. Okay? And then dito tayo ngayon gagawa ng first equation natin. So a father's age was 7 times his son's age. So age daw ni father, x minus 5, is 7 times daw is equal to 7 times sa age ni son na y minus 5. Okay? So andito na yung first equation natin, guys. Nakuha na natin. Okay, so ayusin lang natin to, no? So, x minus 5, or sabihin na natin itong negative 5, guys, ilipat na natin kaagad sa right side. So, tandaan lang natin yan. Distribute natin to, 7y, then 7 times negative 5, that is negative 35, and yung nilipat natin na negative 5 doon, magiging plus 5 na. Okay? So, ito yung equation natin. Simplify pa natin to. 7y minus 30. Okay? Andito na. Ito na yung equation natin. Naayos na. Na-simplify na. So, next naman, no, tignan natin yung second condition. Sabi dito, 5 years from now. Pag nakakita naman kayo ng from now, ibig sabihin, that is in the future. Okay? So, dito naman tayo sa future column magsusulat. So, 5 years from now, so mag-add lang tayo dito, x plus 5. And itong y, magiging y plus 5. And then, dito naman tayo gagawa ng second equation natin. Okay? He will be 3 times his son's age. Okay, so si father na x plus 5, 3 times. So, 3 times yung age ni son na y plus 5. Ayan, so meron na tayong second equation. Okay? So itong second equation, ayusin lang natin. X is equal to, itong 5, ililipat natin mamaya sa right side, no? So, distribute lang natin to, 3y. 3 times 5, that is 15. Okay, and then yung nilipat mong 5 dyan, magiging minus na dito. So, minus 5. So, pag sinimplify pa natin, that is 3y plus 10. Wag mo erase agad ya pagkatapos. Okay po, sige po. Aray, naubos oras, bagsak na. Well, itong problem na to, guys, yung explanation, mahaba lang talaga. Pero kapag sanayan talaga, hindi na tayo gagawa ng mga tables. Rekta kagad sa solution.
rekta agad sa paggawa ng equation, rekta agad sa pagkuha ng value. Okay? So ituloy-tuloy lang natin, no? Ito yung simplified na equation 1. Ito yung simplified na equation 2. Okay? And then mag-plug in lang tayo ng isa, guys, no? So let's say ito equation 1, i-plug in natin siya dito sa equation 2. So dito na tayo magsusulat. So yung x is equal to 3y plus 10 na equation 2. Ilalagay natin yung value ng equation 1, which is 7y minus 30. Okay? So 7y minus 30 is equal to 3y plus 10 na. Ayan. So iisang variable na lang. Variable y na lang. Okay? And then pagsamahin lang natin yung mga same variables. Merong 7y dito and may 3y dito. So ilagay lang natin sa left side lahat. 7y minus 3y and itong negative 30 sa left side, ilipat naman natin siya sa kanan. So magiging 10 plus 40 or 10 plus 30. Ayan. Then ayusin lang natin. 7y minus 3y is 4y is equal to 10 plus 40, that is 40. Or 10 plus 30 is 40. Then divide natin both side ng 4. Para makancel tong 4, y na lang yung matira. Okay? So y is equal to 40 divided by 4, that is 10. Yan na yung sagot natin. Or yung age ni San at present. So letter A tayo. Alpha. Mahaba ba? Mahaba ba yung solution natin? Yes, tama mi. So tama po si You Also Dramatic. Mali sila kanina, sabi naman ni Hey Hey. Yan, so tama, sabi ni Kapi po Tattoo. So hello po sa 103 na viewers natin. Yan, medyo late kasi tayo nag-live ngayon, no? Okay, so okay na po ba yung nangongopya kanina? Pwede ko na po bang i-next? Galing, sabi ni Jai, naubos ang oras kaka-compute. Kaya dapat master mo po yung algebra para mabilis po tayo mag-solve. Kaya to actually ng less than 1 minute. Basta mabilis ka mag-solve. Okay na po, next na po tayo. May next example pa ba? Marami pa po to. Kakasimula lang. First slide pa lang to. So nung kahapon kasi, nung kagabi, biglang nag-end yung live, guys. Di ko alam. 2 beses nang nag-end yung live ng kusa. Kaya ngayon, di ko alam kung matatapos na naman natin to. Sana matapos na natin lahat to, no? Kasi madami-dami pa to. Sir, wala po bang replay sa Blue Up? Nagpo-post po ako doon sa Blue Up and sa Red Up. Pero mas nauuna lang sa Red Up. Kasi sa Blue Up medyo mahirap yung pag-upload doon eh. Pero sa Red Up mabilis lang. So doon ko unang pinopost, ina-upload. So pang-apat na refresher na natin to. So may nakita akong sagot. Galing kay Katsumi, letter B daw. Yes po, meron po tayong YT. Nasa screen nyo po. Pangalan is Gingineer. Or pwede po kayong pumunta sa... Sir, ano po name nyo sa Red Up? Punta po kayo sa profile ko. Andun po yung link. Makikita nyo rin po sa screen natin. Nakalagay po dyan. Okay, so... Yan, C pala sabi ni Katsumi. So, sagutan lang natin to. Verbal ability question. Each employee were given a copy of the memorandum. Okay? So, ito pong each employee, yan po yung subject natin which is singular. Okay? Ibig sabihin po, hindi po were yung gagamitin natin dito. Dapat po was. Okay? Kaya ang mali po natin dito is letter C. So, C po yung tamang sagot. Were. Dapat was. Ayan, tama si Miss G. Was dapat.
Nasundan po. Next na po tayo. Yan, so may age problem na naman tayo dito, no? Wow, nakachamba, sabi ni Hey Hey. Hello po sa 120 na viewers natin. Pasensya na po, medyo late tayo nag-i-start, no? So, refresher number 4 pa lang po ito. So, pang-apat na live ko po ito. So, free live lecture kada gabi. Yeah, sa civil service exam po ba pwede magdala ng scratch paper? Kahit wag na po, kasi yung test booklet po, pwede po yung sulatan. May part po doon na pwedeng sulatan. Kahit doon ka na po mag-solve. Sabi ni Ma'am Nicolay and sabi ni Sir Clay, 14 or letter C daw. Okay, so tignan natin. Hello po sa 114 viewers natin. Paano yan? Sabi ni Sir Hey Hey, letter D naman, sabi ni Ma'am Aliyah. Okay, so solve na po natin to. Age problem ulit. The sum of the ages of father and son is 56. Okay, so mag-set muna tayo ng variables, no? So let's say si father and son. So hindi na po tayo gagawa ng tables ngayon, no? So mag-set lang tayo ng variable. Si father, gawin natin siyang variable x. And si son naman, gawin natin siyang variable y. Okay? And based po sa condition na nasa problem, yung sum po nila ni father and son is 56. So pag ginawa nating equation yan, x plus y is equal to 56. So yan na po kagad yung first equation natin. Itong discuss po ninyo nasa CS exam po ba? Yes po. For civil service exam po itong mga tanungan natin. Marami po kayong makikitang gantong klaseng problem. Okay? So ituloy lang po natin to. Second condition naman, the father is 3 times as old as the son. Okay? So yung father niya na x is 3 times as old as the son. So 3 times y. Okay? So ito na po yung second equation natin. Ayan. So, anong gagawin pag meron na tayong dalawang equation and meron tayong dalawang variable? Ipa-plug in lang. So, itong value ng second equation, ilalagay mo sa first equation. Okay? So, since value ng x is 3y, so ilalagay lang natin, gamitin lang natin tong first equation. Itong x dito, 3y na yan. And then, copyin lang natin, plus y is equal to 56. Okay? So, ayusin lang natin, 3y plus y, that is 4y is equal to 56. Okay, nakasunod? So, para ma-isolate itong y, divide lang natin pareho ng 4. Maka-cancel tong 4y na lang yung matitira. So, 56 divided by 4, ilan po yan? That is 14. Okay? So, final answer po natin, or yung age nung son, which is just si variable y, is 14 or letter C. Charlie. Okay, nasundan po ba? Okay, so next na po ba tayo? Parang nagigets ko na, sabi ni Hey Hey. Saan kinuha yung 4? Andito po. 3y plus y. Bale, parang may 1 po kasi na imaginary dito sa y. Okay, so 3 plus 1, that is 4y. Pwede ba si father yung y? Pwede lang po. Depende kung anong isiset nyong variable. Kayo po bahala. Okay, next na po tayo. Yan, so maraming numerical, no? Marami akong prepare na numerical. Same lang ba kalalabasan if si father is y, tas si son is x? Yes po, same lang naman yan. Kung sino po yung nirepresent yung variable, yun po yung value na makukuha nyo. Yun, kung sino po yung hinahanap, yun po yung hanapan nyo ng value. So kahit x pa yan or y pa yan or kahit anong letter pa na variable yung ginamit nyo, okay lang yan. Yan, may sagot na. May nagsasagot, letter C, letter B, no? Okay. So, tignan natin.
Malakas ba tong background music ko, guys? Hello po sa 130 na viewers natin. Yan. So, letter C daw sabi ni Mark Gio Tobes. Letter B naman sabi ni Ben. Okay, so ituro ko na yung shortcut kagad, no? So, kapag nakakita po kayo ng ratio, let's say, sulat muna natin, 4:5. And binigay yung total number, which is, if there are 81 students, no? So, 81 students. Okay, so ang gagawin nyo lang po dito, i-divide nyo lang po. So, i-add lang po natin to. Yung 4:5, i-add natin yan. 4 plus 5, that is 9. And yung makuha nating sagot, i-divide po natin sa total number of students. Okay? So, 81 divided by 9, that is 9. Okay? And itong 9, ito po yung kapag yung ratio mo is 1. Okay? At ratio 1, that is equal to 9. Okay? So, sino ba yung tinatanong? How many girls are there? Okay, so yung ratio natin, boys to girls, di ba? Ibig sabihin itong 4, yan yung ratio ng boys. And itong 5 naman, yan yung ratio ng girls. Since girls yung hinahanap, imumultiply lang natin itong 9 dito sa 5. Okay? So, 9 times 5, yan na yung bilang ng girls, okay? Or 9 times 5 is 45. Nasundan ba? So, halimbawa, kapag kapag boys naman yung hinahanap, edi multiply mo lang itong 4 dito sa 9. 'Di ba? So, letter C tayo, Charlie. Yan, so maraming nakatama, no? So, hello po sa 170 na viewers natin. Paano mo malaman ang boys? Andito po, kasi sabi kasi dito, ratio of boys to girls. Kung sino maunang mabanggit, yan po yung mauuna dito sa ratio natin. So, 4:5 po yung ratio natin, di ba? So, yung nauna is 4, siya po yung boys. And yung 5 naman, siya yung girls. Okay? And then, minultiply lang natin sa nakuha natin dito at ratio 1. Hello po sa 177 na viewers. Hey, siya po may hawak ng attendance sheet. Yan, so may attendance checking pala nangyayari dito. Okay, so proceed na po tayo. Hindi ko po alam kung saan naabutin tong live natin kasi madami-dami pa to. Pero tignan natin kung matapos natin lahat. Meron yan nung last attempt ko sa CSE. Yon talaga po ba? So maganda rin para at least nalaman mo na po yung yung solution. Good evening, Pasali. Welcome po, Sir Yosu. Welcome po sa live lecture po natin. So free lang po ito. Medyo late lang po kasi tayo naka-start. So may nagsasagot na po, letter B daw. Okay? Meron din nagsasabi ng 48. Ayan. Umepekto na kabobohan ko, sabi ni Sir Hey. Prof ba yan, sir, or sub-prof? More on professional po ito. Kasi merong analytical eh. I think sa sub-pro is clerical yung andun, no? Pero pwede ka lang rin naman mag-review dito kahit nasa sub-pro ka. Kasi meron ding verbal, gen info, numerical. Mix rin po ito ng 4 na subject. So solve na po natin to. So kapag nagsasagot po tayo ng number series, titignan po natin yung mga relationship ng mga numbers, no? So yung first digit papuntang second number, so ano pong nangyari dyan? Paano naging 8 yung 3? 3 naging 8. Okay, so ang nangyari, nagdagdag siya ng 5, no? So 3 plus 5 is equal to 8. Or sabihin na lang natin yung difference nila kapag minus natin to, a minus 3 or 8 minus 3, that is 5. Ito naman, 15 and 8. Anong difference nila? Pag minus natin, 15 minus 8, that is 7. Ito naman tayo, 24 minus 15. Okay, so pag minus natin, that is 9. So, 24 minus 35. Ilan po yon? Okay, so may nakikita na ko yung pattern.
So pag pinag-minus natin yan, that is 11. Ibig sabihin yung kasunod po dapat dito, ang difference po nila is 13. Okay? Since last number itong 35, so i-add na lang po natin siya sa 13. So 35 plus 13, that is equal to 48. Or letter B, bravo. Basic, sabi ni Sir John Ray Base. Yan, 48 sabi ni Ma'am Simon. Hello po sa 200 viewers natin. So sana hindi mag-end itong ano natin, no? Itong live natin kasi palaging nag-e-end ng kusa. Hindi ko alam problema ni TikTok. Okay, so proceed na tayo. Sir, turo nyo din yung sequence what if ni-require yung pang 11th term. Yung ano yun, arithmetic yun. Sige, next time, maglalagay ako ng arithmetic problem. Arithmetic yung topic na yon, yung hahanapin kung pang ilang term, ganun. So, may tinuro na tayo doon sa first refresher ata natin yon. May mga shortcut din tayo doon noon. So, proceed lang tayo. Yan, puro numerical nga itong na-prepare natin. An item costing 1,200 pesos is sold for 1,500 pesos. What is the profit percentage? So, try nyo po ito. Try nyo lang po. Sa CS iba may physics na problem. Physics, wala po ata eh. More on general mathematics lang po yung meron doon. Mga basic lang po yung nilalabas doon actually. Yung mga math doon, mga basic lang. Yan, so may nagsasagot. Letter B, sabi ni Sir Mark. Letter A naman, yung iba. Sabi ni Ma'am Kuma, letter A. Tignan natin, no? C, basic, sabi ni Ma'am Jelay. Maraming alpha, no? Maraming A. Yan, so konti lang yung B. Sinigang na hotdog, letter B. Feya, letter B. Okay, so isolve na natin to. So, identify lang natin yung ano, no? Yung mga given. An item costing 1,200. So, yung original daw na 1,200 is binenta niya ng 1,500. Okay? Ibig sabihin, nag-angat siya ng presyo. Ibig sabihin, kumita siya. Okay? So, kapag percentage increase, meron tayong formula dyan. Percentage increase. Yan. Meron tayong formula dyan na yung difference nila over yung old value. Okay? So, pag sinabing difference, guys, yung mas malaking value, i-minus natin sa mas maliit na value, no? So, identify natin saan ba yung old value dyan. Since ito yung original na value niya, syempre siya si old value. Itong 1,2. And itong 1,5 naman, ito na yung new value niya. Since inangat niya yung presyo. Okay? So, ang gagawin natin, gawin lang natin dito sa formula natin, anong difference nila? 1,5 minus 1,2 over yung old value na 1,2. So, makukuha natin dito yung percentage increase. Okay? So, 1,5 minus 1,2 guys, that is 300 over, kopyahin lang natin yung 1,2. Okay? And syempre, tanggalin na natin yung mga zeros sa dulo, no? So, cancel natin to. 2 0, 2 0 sa baba. So, matitira is 3 over 12. Okay? And kapag ginawa nating percentage yan, so, i-divide lang natin. So, 3 divided by 12. So, maglalagay tayo ng decimal point dito and maglalagay rin tayo ng 0 sa loob. Sa loob, okay? And then, 30 divided by 12, that is 2. 2 times 12 is 24. And then, pag pinag-minus natin, that is 6. And then, pwede lang tayo magdagdag ng another 0 dyan. Okay? So, 60 divided by 12, that is 5. So, 5 times 12 is 60. Hello po sa nagsisend ng gift. Thank you po. So, 0 na yan. So, final answer natin, 0.25. Pag ginawa nating percentage yan, i-move lang natin ng 2 beses. So, final answer po natin is 25%. Bravo!
Yan, so tama si Christian B. Quiz. Nakuha po ba? B din sabi ni Hayes, so tama po kayo. Hello po sa 256 na viewers natin. Di ba pwede rin niyang 300 over 1,200 times 100? Yes po, magiging percentage rin po yun. Kinancel lang po natin yung dalawang zero sa dulo para mas mabilis lang isolve, no? Formula sa percent decrease. Actually, pareho lang po. Percentage increase or percentage decrease. Yan rin po, difference nila over old value. So pag sinabing difference po, pag minusin mo lang po. Okay na po ba? Pareho po sila ng formula. Basta old value yung nasa baba and dapat marunong kang mag-identify kung saan yung old value and new value niya. Okay, so proceed na tayo sa next problem, no? Okay po, sir. The sum of 5 consecutive even numbers is 190. What is the smallest number? Nag-end live kagabi, unexpected. Yun nga po yung problema ko eh. Biglang nag-end live ng kusa. Tapos sabi po ni TikTok, inactivity daw. Eh naman ako. Nakiki-interact naman ako sa mga viewers natin. Kaya di ko alam kung bakit ganun. Kaya binabantayan ko yung ni TikTok eh. Kung magwa-warning siya. Pero sana hindi na mangyari yun, no? Kasi marami pa tong prepare ko. Ang linaw nyo po mag-explain, naiintindihan ko yung math. Thank you po, Ma'am Rico. So ituturo ko po yung shortcut natin dito. Pag nakakita po kayo ng consecutive, may consecutive, tas may hinahanap na number, madali lang po to, may shortcut po to. Yan, so merong nagsasabi ng A, meron din nagsasabi ng Charlie or 38. So the sum of 5 consecutive, pag sinabing consecutive, magkakasunod, no? So 5 daw, so maglagay lang tayo ng 5 blank dito. Ayan, so i-ready na natin. So, i-solve na natin, no? So, ang shortcut dito, itong given na number na 190, i-divide lang natin sa kung ilan yung number na magkakasunod, okay? So, 190, i-divide natin sa 5, okay? So, since 5 yung sinabing, consecutive numbers. So, ilan po yan? 190 divided by 5. Lagi po nating tatandaan, no, na kung ano man yung sagot natin dito sa pag-divide natin, ilalagay po natin yan sa pinakagitna. Okay, always na gitna po yan. So kapag dinivide po natin to, 190 divided by 5, that is 38. And then itong 38, ilalagay natin to sa pinakagitna. Okay? Okay, so since ang sabi is even numbers, consecutive even numbers, ibig sabihin po puro even lang dapat yung nasa blanks natin. Okay? So, anong susunod na even number sa 38? That is 40 and itong next naman is 42. Okay? And before 38 naman, anong even number ang before 38? That is 36 and 34. Therefore, ang tinatanong, what is the smallest number? So, ito yung pinakamaliit, 34. So, alpha po yung sagot natin. Nagets po ba? Hello po sa 290 viewers natin. Welcome po sa free live lecture. Nice, sabi ni Ma'am Yagamit. Opo, sabi ni Sir Rome. Paano po sir kapag 4 consecutive even numbers? So kapag 4 naman po, di ba maglalagay tayo ng blank dyan. Kapag 4 naman, since walang gitna itong 4, ang paglalagyan po natin dito sa labas. Hindi po natin ilalagay sa blank mismo. Okay? Diyan lang po sa gitna. And then, hanapin na lang po natin yung mga kasunod dito sa mga blanks. Yan po kapag 4. Linaw mag-explain, sabi ni Sir Christian Ray. Thank you po. May ibang sample ka pa po ba yan, sir?
wala na po eh. Pero sige, gagawan ko kayo ng example. Wait lang ah. Okay, so let's say ibahin natin to. Gawin nating odd number. The sum of 5 consecutive odd numbers. So palitan natin tong even. Gawin nating odd number. So pag ginawang odd number yan, ano na yung sagot natin? May nagpapanext na. Pwede ba yung actual na lumabas sa exam, sir? So hindi ko po matandaan yung mga lumabas, no? So pero yung mga lumabas, guys, kasama lang rin yan sa sa mga scope actually. Kaya kahit anong isolve natin dito, madadaanan pa rin natin 'yan. As long as aligned yung mga topics na inaaral natin. Okay, so pag ginawa nating add number, for example, sample lang to ah. Add numbers naman, hindi na even number, so maglalagay tayo ng blank dyan. Okay? So, same pa rin yung gagamitin nating yung method. So, 190 divided by 5 since ang pinakagitna na is 38. Okay? So, since odd number yung tinatanong, ibig sabihin, odd number na dapat itong mga nasa kaliwa at kanan niya. Okay? So, 37 yan, 39 naman yung kabila. And yung andito na number sa before 37 is 35. Okay? And ito naman is 41. Nagets po ba? Basta lagi nyong tatandaan, guys, kahit anong resulta is ilalagay nyo sa gitna. Okay, so 35 po sana kung odd numbers yon. La, sabi ni Sir Hey Hey. Pero sige, move na tayo. Yan, a writ of habeas corpus protects a person against blank. Okay, so general info question naman, no? Medyo pahinga muna tayo sa numerical, medyo sunod-sunod na eh. If 4 naman, ganun rin po. Kapag 4, ilalagay mo po sa pinakagitna. Pero since walang gitna yung 4, dun po sa mismong gitna nung blank sa sa mga blank po, no? Wag mong ilalagay mismo sa blank, sa may gitna lang nila. Hindi na po, iba na sum nila lahat. So, hindi ko po tinry yun, no? Pero, yun po yung concept. Pero, hindi ko po sure kung tama yung natin doon. Yung final answer natin. Pero, ganun po yung concept. Ilalagay po sa gitna. Hindi nakikinig yung iba. Gabi-gabi po ba kayo nagla-live? Yes po. Medyo late lang tayo nag-live ngayon. Kasi may tinapos tayong lecture sa nire-review natin, sa mga chino-tutor natin. Wrong answer yun. Okay po, pero as long as naintindihan nyo po yung concept, ginawa lang po kasi nating example. Example lang po yun. Mali po talaga yung tanong kapag ginawa nating add. Anong oras po? Around 9 po. 8:30 or 9. Ano pong sagot natin dito? Yan, so may sagot si Sir Babs. Letter A or illegal detention. Alpha po. Ayan, so tama po si Ma'am JGK. Yan, maraming tama, no? Letter A. Yan, so next na po tayo. The sum of the digits of a 2-digit number is 12. The tens digit is 4 more than the ones digit. What is the number? Pang professional po ba ito? Yes po. Pang cream ba to, boss? Pwede rin to sa cream, boss. Kasi meron din ditong numerical eh. Kahit nga sa ibang mga boards, pwede ring magamit to. Pwede po pa-explain? Ano po yung i-explain natin? Lalabas po ba yan sa UPCAT? Hindi ko po sure eh. Hindi po ako gumagawa ng exam. Pero, pwede nyo pong magamit itong knowledge nyo sa tinuturo natin. Kapag magte-take kayo ng any college entrance exam. Baka may lumabas talagang ganito.
Lalo na sa upcut, medyo mahihirap yung mga problems doon. May nagsagot ng letter B daw, 84. Hello po sa 332 viewers natin. Okay, so the sum of 2 digits number. So let's say yung 2 digits number natin, no? So mag-blank lang tayo dito. Hindi pa natin alam kung ano yung 2 digits number natin, pero mag-set lang tayo ng variables. Okay? So let's say itong tens digit natin is variable x and itong ones digit naman is variable y. May lumabas na ganyan pero iba lang yung value. Okay, so ituloy lang po natin to. Sabi po, sa first condition, the sum of the digits of a 2-digit number is 12. So yung sum daw po nila, so x plus y is 12. Okay, so meron na tayong first equation. Okay, and the next equation naman, the tens digit is 4 more than the ones digit. So yung tens digit po natin is itong x po, tens digit. Itong y naman po is our ones digit. Yan. So since tens digit po yung sinasabi or binabanggit, siya si letter or siya si variable x, tens digit is 4 more than the ones digit. So si ones daw po na variable y, magpa-plus 4 lang tayo dito. Okay? So this will be our second equation. Yan. So since ang hinahanap is what is the number, no? So kailangan nating malaman yung value ng x and value ng y. Okay? So ipa-plug in na po natin itong second equation papuntang first equation. So ang value po ng x natin dito is y plus 4. Okay? So from x plus y is equal to 12, ang mangyayari po dyan, ipa-plug in natin sa x yung value na y plus 4. And then, kopyahin natin yan, plus y is equal to 12. Okay? So itong itong equation na natin ngayon is iisa na yung variable niya. So pagsamahin lang natin yung may mga same na variables. So y plus y, that is 2y. And then itong 4 dito sa left side, ililipat natin sa right side. So magiging 12 minus 4 na. So 2y is equal to 12 minus 4, that is 8. Okay? And then para makuha natin yung value ni y, i-divide lang natin sila both side ng 2 para makancel tong 2, y na lang yung matitira. And value ni y, that is 4. Okay? So, di ba may blank tayo kanina na x and y? So, itong ones digit natin is nakuha na natin, which is 4 na to. Okay? So, ituloy-tuloy lang natin, isolve naman natin yung value ni x, no? So, gagamitin natin yung kahit anong equation. So, let's say itong equation 2. So, itong equation 2, na x is equal to y plus 4. So, i-plug in lang natin yung value ni y. So, that is 4 plus 4. So, nakuha na natin yung value ni x, which is 8. Okay? So, 8 yung value ni x and 4 naman yung value ni y. So, andito si x, no, sa pangalawa. Okay? So, final answer natin, guys, 84 or letter B. Nakuha po ba? Madali lang, 'di ba? Yan, nakuha po ni Ma'am JGK. Sobrang dali. Wow, ang galing ni Ma'am. Galing, sabi naman ni I thought everyone forgot. Thank you po. Kuya, lagi po bang second equation ang i-need i-plug in or pwede po baliktaran? Okay lang po, kahit anong equation. Kahit mauna po yung equation 1, i-plug in mo sa equation 2, okay lang po yun. Makukuha mo pa rin yung tamang sagot. Kahit balibaliktarin mo po yan. May shortcut po ba? Wala na po kasi equation na po yung ginawa natin. Nag-base po tayo sa mga condition sa problem. Kaya kailangan po talagang gawan ng equation to. Ang shortcut na lang po siguro niyan kapag trial and error. Isa-isahin mo po tong choices. And then dapat is mag-satisfy siya sa mga sa condition na nasa problem.
Okay, proceed na tayo. Grade 9 nung nalaman ko yan. Paano natanggal yung x sa first equation? Saan po? Dito po, yung value ng x kasi, naging y plus 4 na po. Kasi may value na po ng x from the second equation. So, linagay lang po natin dyan. Kaya na iwan lang po is variable y na lang lahat. Okay, so proceed na tayo sa next question. Yan, so basic operation lang to guys. Kayang-kaya nyo na to. So, sagot po tayo. Hello po sa 316 na viewers natin. Gusto ko mag-civil. Anong civil po? Civil service exam? Or civil engineering? Pwede po mag-scratch paper. Sa may textbook na po kayo magsusulat ng solution nyo. Algebra muna, haha. Sabi ni Dexter nga pala. Algebra talaga guys yung foundation. Dapat magaling tayo sa algebra para basic na lang sa atin kahit anong worded problems pa yan. So may sagot na si Ma'am Zai, A daw. Sabi ni Ma'am Loneni, D. Free po kayo taga-gabi sir? Yes po, free live lecture po kada gabi. So pang-apat na gabi ko na po ito. Free review po kayo every night sir? Yes po. Every night po nagpapa-free review po tayo for civil service exam. Para po makatulong rin tayo. So sa mga hindi pa pala nakasubscribe guys, no? So nasa screen nyo yung channel ko. So blue up, pangalan natin dyan is Review with Gingineer. Sa red up naman, pwede kayong pumunta sa channel ko, sa profile ko. Tignan nyo yung link doon. Okay, Gingineer rin yung pangalan. Meron din tayo ditong TikTok. Okay, so nagla-live tayo kada gabi. Yan, may sagot na si Ma'am Queen Gold. 20 daw. 3x plus 12 minus 2x plus 2. Galing ni Mama. Nakuha na kagad yung equation. Okay. So kapag nakakita kayo ng parenthesis guys, and may number sa labas, i-distribute nyo yan. Okay. So 3 times x, yan yung unahin natin. So 3x. 3 times 4, that is 12. Okay, lipat naman tayo sa second expression, no? Negative 2 times x, that is negative 2x. Negative 2x times negative 1, that is 2. And then, equal to 20. Yan. So, may nakita akong gantong equation kanina sa comment. Okay? Do PEMDAS, sabi ni Ma'am JGK. Ako, pag nagsosolve ako, parang wala akong pakialam sa kung PEMDAS man yun, kung ano-ano eh. Basta nagsosolve ako from left to right. Okay, so ituloy lang natin to. Lahat ng may variable, ilalagay natin sa left side. And yung mga walang variables, ilalagay naman natin sa right side. Okay? So 3x minus 2x, x na lang yan. Okay? And yung constant natin na 20, and may mga nilipat tayo, no? So itong 12 sa left side, pag nilipat yan, magiging negative 12. And itong 2 dito sa left side, pag nilipat natin yan, magiging minus 2. Okay? So, x is equal to 20 minus 12 minus 2, that is 6. Or letter A. Letter A po. Basic operation lang po ito. Dapat master na po natin ito, no? Ito po yung kailangan sa mga sa worded problems. From worded problems, ko-convert nyo po yun into yung solvable equation. Kaya dapat sanay po kayo mag-solve ng mga gantong problem. Anyari sa 3. Saan po itong 3x po? Minus po natin itong 3x dito sa 2x. Kaya x na lang po yung natira. Ba't naging x lang? Yun nga po, itong 3x po, minus po natin siya sa 2x. 3x minus 2x, x na lang yung natira. Wow, minental ko, tumama pa. Wow, ang galing ni Ma'am Gwyn. 1x is x. Yes po, 1x is x po. May imaginary 1 po yan. Pag nag-CSC ka po, anong math foundation po dapat aralin? Algebra po ba? Actually po, algebra po is yung foundation para
para makasolve ka po ng mga equations, worded problems, yan po dapat, no? Pero dapat lahat rin po, no? Wag po nating, kapag sinabing math, wag lang pong iisang subject yung i-review natin. Dapat aralin po natin yung mga geometry, probability, ganyan. And also sa analytical din, yung mga series numbers, letters, dapat alam din natin yon. So next na daw po. Yan, so verbal ability naman tayo. Despite the employee's blank qualifications, he was not promoted because of his poor attendance. Pag po ba may na student nilipat, magiging plus 2? Yes po. Kahit anong number po, pag nilipat, mag-iiba po yung sign. Hello po sa 355 na viewers natin. Welcome po sa live. Hello, hello. So para po hindi ma-end yung live, no, kaya pinipindot-pindot ko yung ano sa may TikTok. Ba't kaya nag-end bigla yung live natin? Okay, so B basic sabi ni Sir Gian. Marami ring nag-A. Okay, so parang itong mga choices natin is ano, no, pare-pareho. Pero andito kasi sa ano natin, first sentence natin or statement, sabi dito despite. Pag may nakita po kayong despite, ibig sabihin strong contrast po yon. Okay? Pag strong contrast, ibig sabihin ano po? Sa choices po natin, adequate, ibig sabihin sakto lang. Okay? So mali yan, hindi siya strong contrast. Exceptional. Okay? So ibig sabihin yan po yung sagot. Kasi strong contrast po siya eh. Itong adequate, acceptable, and satisfactory, parang sakto-sakto lang yan. Positive siya pero sakto-sakto lang. Unlike sa exceptional. Nagets po ba? B, boss, bigyan mo ko jowa pag tama. Ayun, tama si sir. Yan, so maraming B, no? Okay, so proceed na tayo. Yan, so another ano naman tayo, general info question. Pinili ko lang magandang pakinggan. Nako, sumachamba po si sir, no? Lagi po ba kayo merong ganto live? Yes po, pang-apat na gabi na natin to. So, pinopost ko po yung mga replay natin sa ating Red App. So, check nyo na lang po yung mga channels natin. Yan, so maraming nagsasagot. Everyday po ba to? Yes po, kada gabi po. Pang-apat na gabi ko na ito. Refresher. Pag sinabing refresher, random question po sa 4 na subject. So mix na po ito. Okay, so which Philippine hero earned the title Sublime Paralytic? Lahat ng live nyo, sir, nasa YT. Yes po, nasa YT po. Pinopost ko po doon, ina-upload ko po doon. So, answer po natin dito is letter C, si Apolinario Mabini. Na-awardan po si Apolinario Mabini as Sublime Paralytic po. Yan po yung title na nakuha niya. Anong oras kayo nag-i-start, sir? Around 8:30 to 9 po. Pero ngayon medyo na late lang tayo kasi nag-lecture pa po tayo sa sa isang reviewin natin. The Treaty of Paris that ended the Spanish-American War was signed in blank. BBM, sabi ni yan? Sino nagsabi nun? Si Cassers. Paralytic kasi is polio siya. Tama si ma'am, it's me, Miss Hope. (1896), sagot naman ni Control Save.
Treaty of Paris po. Okay, so marami na nagsasagot, no? Hirap Gen Info. Okay, so ang tamang sagot po dito is letter B. 1898. Ito po yung Declaration of Freedom natin. Treaty of Paris. I think may sumunod pa dito yung Treaty of Washington na. Thank you po sa nagsisend. Hello po sa 338 na viewers natin. Ano sagot kanina sa paralytic? Si Apolinario Mabini po. Okay, so next na tayo. The documents are blank the table. So preposition po ito, no? So anong tamang preposition dito? In, on, at, or into. Kailan po kayo magturo sa verbal po? Actually, mix na po ito. Mix na po ng 4 na subject. May verbal, analytical, numerical, and general info. So, free lang po ito. Yan. So, basic question lang naman to, no? Okay, so sagot po natin dito is letter B. On. Okay? On po, ibig sabihin, nasa ibabaw. Doon lang kasi ako bumagsak na part, the rest 80% up. Sabi ni Sure Trends Online Shop. Okay, so next na po tayo. A salary of 24,000 pesos is increased by 15%. What is the new salary? Okay, so percentage increase, no? So madali lang to. Mukhang mas mahirap pa Gen Info, need pa mag-aral ng todo. Kung ako sa'yo ma'am, huwag mong focusan ang Gen Info kasi 5% lang yan. 10 items lang yan, pwede mo nga tsambahan yan eh. Ang hihila talaga dyan sa'yo yung analytical. Yung 3 subject, pero analytical yung 35%. Oo, wag Gen Info. Mostly sa Gen Info kasi yung mga current events and mga batas-batas, no? Ilang items po ba yung exam overall? 170 items po pero 20 items yung personal question. So 150 lang po yung kabilang sa computation. Sobrang hirap po ba yung numerical? Di ko lang po alam sa inyo pero sa akin po basic lang po. 100% po tayo sa numerical. Analytical sunod mo sir. May mga analytical question ako dito. May mga nadaanan na nga rin tayong number series eh. Okay, so solve na natin to. 24,000 pesos is increased by 15%. So kapag nag-i-increase tayo, ibig sabihin lalagpas na tayo sa original price natin, di ba? Or sa original value natin. So 15% increase, so magdadagdag lang tayo. From 100%, magdagdag tayo ng 15%, magiging 115% na. Okay? So itong 100%, 115% po, ito po yung imumultiply natin dun sa original value para makuha po natin yung sagot. So 24,000 times, itong 115%, pag ginawa nating decimal, mag-move lang tayo ng 2 beses. So that is 1.15 na. Okay? So, i-multiply lang natin to. So, 0, 0, 0. 5 times 4, that is 20. 5 times 2 is 10 plus 2, that is 12. 1 times 0. So, kopyahin na lang natin to. Ayan. Yan. And then, i-add lang natin. So, 0, 0, 0, 0. 6, 7, and 2. Ayan. And then bilangin natin guys kung ilang decimal places. So 2, no? So 1, 2. So mag-move lang rin tayo ng 2 beses dito. So final answer po natin
27,600. Okay? Or letter C, Charlie. Everyday ka live? Yes po, pang-apat na gabi na po natin na nagla-live. Ayan, may nag-warning na naman kay TikTok. We have detected inactivity. Yan, buti nakita natin. Idol, wash out idol, Aaron. Anong oras nagla-live? Around 8:30 to 9 po yung start. Ngayon lang po medyo na late. Parang 10 na ata nung nag-start tayo. Parang mas mahirap yung ginawa mo, sir. Pwede namang 22,400 times 0.15 na lang since 15% dinagdag. E di mo multiply mo lang rin po ng 0.15. So pareho lang naman. Nasa sayo na po yun, sir, kung paano mo i-solve. Mag grade 12 na ako ngayon ko pa yan na understand yung percentage. Naku, maraming percentage na question sa CSE, no? Kaya dapat aralin nyo yan. Yung first 20 items po ba need masagutan lahat or yung talagang info mo lang? Info mo lang po yun, ma'am. Wala pong maling sagot doon. So next problem na tayo, guys. Ayan, ito na yung inaantay nyo. Analytical problem. Stone is 2 equal to UVQPG. Then plant is, ano pong value? Ano pong equivalent ng plant? Trigo naman, sir. Di ko lang po alam kung kung may na-prepare tayong trigo dito. Yan, so may nagsasagot ba? Hello po sa 360 na viewers natin. Hello po. May nagsasagot ng letter A, meron din nagsasagot ng letter C, meron ding B, si Sir Mark J. Nar. Okay, so sabi naman ni White RNCVP. Okay, so A yung sagot niya. Hirap pa naman yung mga may percent sa exam. A na yan, sir. Okay, so sige, tignan muna natin yung first condition, no? So paano naging UVQPG itong stone? Okay, so isulat lang natin stone. Yan. So S papuntang UVQPG. So mas magandang itapat natin, no, para mas maintindihan natin. Okay. Okay, so from S magiging ST. So may nalagtawan na isa, no, which is letter T. And then dito naman TUV. Okay, and then OPQ. Okay, and then NOP. Okay, and then EFG. Okay, so may isang letter na nilalagtawan. So gamitin natin yan sa word na plant. Lalagtawan lang natin ng isang letter, no? So P Q R. Okay? L M N A B C N O P T U V. Okay, so ang sagot po natin is ito. Sinundan lang po natin yung pattern. RNCPV or letter A. Yan, maraming nakakuha. Hello po, welcome po sa live. Hello po sa 428 na viewers natin. Saan galing yung tupof? Saan po? Anong tupof po? Basta pagkakasunod-sunod lang ng letters natin to, guys, sa alphabet. So lumalagtaw lang tayo ng isa. Sir, civil service passer ka ba? Yes po.
Kakapasa ko lang nung March 8. So nasa screen nyo po, no, yung rating natin, nakuha po tayo ng 100% numerical. And yung general rating po natin nasa 91.38 po ata yun. Thanks for the knowledge, ang bilis lang pala. Welcome po Ma'am CJ Lozada. Yung letrang nalagtawan, ang lupit, sabi naman ni Sir Gian. Okay, so thank you po, no. So next na po, more analytical please kuya. So tignan po natin kung may mga ano natin dito. Ayan, meron nga. Analytical question. All painters are artists. Some artists are musicians. No musicians is an athlete. Which statement must be true? Yan po, sagutan po natin to. Sub-prof kasi i-take ko sa August. Okay lang naman po, kahit mag-review ka dito. Para sa akin, hindi naman nagkakalayo yung difficulty ng pro tsaka sub-pro eh. Lumabas ba lahat sa exam ang tinuturo mo? Basta align po tayo sa topic or sa TOS ng civil service exam. Hindi po exactly na lumabas yung iba, no? Yung iba may mga lumalabas pero not exactly lahat ng binibigay natin dito is lumabas na. Pero sinusundan po natin yung TOS ng civil service exam. Ano po benefits kung makakapasa po sa CSE? So pwede mo pong i-apply yan sa sa government. Pwede ka pong magtrabaho diyan. And yung iba ginagamit as additional points for promotion. Some artists are not athletes. Yan. So may tuturo ko mamayang technique dito. So isulat muna natin or i-draw muna natin. So all painters are artists. Okay? So kung ito yung painter, lahat daw ng painter is artist. Okay. Yan. First condition, tama ba yung drawing natin? Okay. So artist. Let's say AR na lang to. Okay. And then next condition, some artists are musicians. So pag sinabing some, hindi lahat, no? So pwedeng andito, musicians to. Pwede ring andito. Pwede ring tinamaan na musicians tapos painter pa. Yan, second condition na yan. So third condition, no musicians is an athlete. So wala daw musician na athlete. So pwede nating ilagay yung athlete dito. Pwede rin sa loob. Pwede rin yung tinamaan yung painter natin. So yan po yung mga possibility, no? Possible scenarios na pwedeng mangyari. Yan po yung drawing natin. Then i-check po natin sa choices yung pwedeng mag-satisfy ng condition natin. Okay? Nagets po ba yung paggawa ng Venn diagram? May nagsasagot pa rin, letter C, letter D. Okay, so ituloy lang natin, no? So, tignan natin sa choices. So, first, some painter are musicians. Some painter, ito yung painter, no? Are musicians. Pwede po kapag ito yung nasunod na senaryo. Pero tandaan po natin, dalawa yung possible scenarios. Pwedeng walang painter na musician. Okay, gets po? Pwedeng walang painter na musician. Kaya, X po yan. Okay? So, wala kasing sinabi eh. So kasi dalawa yung possible scenario kaya hindi natin pwedeng i-conclude na some painters are musicians. Okay, so next na po tayo. Si Choice B naman, some artists are not athletes. Some artists, ito po yung artists, are not athletes. Tandaan po natin, not athletes. Ayan po, pwede po ito. Okay? Pwede po ito kasi yung mga hindi musicians, yung mga artists na hindi musician, pwede pong athletes sila. Okay? Kasi ang condition po or ang third condition, no musician is an athlete. Okay? So yung mga musicians po natin, sila po yung athlete. Nagets po ba? Sulat ko po dito.
artist that is a musician is not athlete. Okay, gets po ba? So tama po itong second ano natin, choice natin. Okay, so ituturo ko po mamaya para mas malinawan kayo. May tuturo kong technique sa inyo kung paano i-identify. Okay? So sa third condition or sa choice C kasi, no painter is an athlete. No painter is an athlete. Eh makikita natin dito, may senaryo tayo na pwedeng some painter ay athlete din. Okay? So mali po yan. Okay? And yung last naman, all artists are musicians. All artists are musicians. Mali yan. Kasi some nga lang eh. Some artists are musicians nga lang. So bilang po yung nag-satisfy ng condition natin. Okay? Nalilito na ba lahat? Kuya, pwede ba magsusulat sa questionnaire sa exam po? Pwede po. May part po doon na pwedeng sulatan. Okay, so next na ba? Sige, may shortcut tayo dyan mamaya. May isa pa kasi tayong example eh, para mas maintindihan natin. Ayan, next example tayo. Mag-repose ka po. Tama ako, sabi ni Arnie. So itong replay po natin, recorded po itong live lecture natin. Ilalagay ko po itong replay natin sa red app natin. Okay? So check nyo po yung red app natin, no? Nasa screen nyo, or pwede nyo ring tignan yung profile ko. May tip po ako sa mga gantong problem mamaya. Tapusin lang po natin to. Ano sagot sa previous? Letter B po. Some artists are not athletes. Red up YT. Yes po. Okay, so gawan lang natin ng Venn diagram to guys, no? All teachers are employees. Okay, so lahat daw ng teachers is employees. Tama ba yung Venn diagram natin? YT po ba nire-reposter? Yes po, YT po. And sa blue up rin po natin, meron din po doon. Ano name mo sa red up? Nasa screen mo po. Sa upper left po, sa baba ng ano natin, camera natin. Or pwede ka pong pumunta sa profile ko sa TikTok. Andun po yung link ng red up natin. Okay, so first condition, tapos na natin na drawing. So second condition naman, some employees are managers. Okay? Some employees are managers. So pwedeng ganyan, pwede ring tinamaan itong ano natin, teachers natin. Yan, dalawang senaryo yan, no? Hindi kasi na-specify kung ano yung ano dyan, yung isang senaryo. And lastly, no manager is careless. So kung ito yung manager, dapat walang sumabit sa kanila, sa diagram nila or sa Venn diagram. So either andito yung careless or andito sa loob. Okay? As long as hindi matabi or madikit dito sa bilog ng managers. Ayan, which statement must be true? So, first choice, some teachers are managers. Some teachers are managers. So, pwede po, pero may senaryo kasi na walang manager na teacher. Okay, andito po. May senaryo kasi niya na ganyan. So, mali po ito. Okay? Parang pareho lang sila sa last ano natin, no? Sa last example natin. Hindi ka na makaka-drawing ng ganyan sa onti ng oras, lol, sabi niya. Madali lang naman mag-drawing po eh. Mas madali ngang mag-drawing kaysa mag-solve ng mga equation eh. Ito kasi yung pinakamadaling paraan para ma-visualize natin. Lalo yung mga ganitong problem. Pero may shortcut tayo mamaya. After this question. Para unang tingin mo pa lang, alam mo na kaagad. Okay? Yan, abangan nyo po yan. Okay, so next na po tayo. Some employees are not careless. Tama po yan.
hindi po lahat ng employee is manager. Okay? So yung mga hindi tinamaan ng manager, or sabihin na natin yung andito na part sa labas ng manager, sila po yung not careless. Okay? Nagets po ba? Kasi sabi dito, no manager is careless. Hindi naman lahat ng employees is manager. Di ba? Okay. So sagot po natin dito is letter B. Yan. So ituturo ko po yung shortcut sa inyo, no? So kapag nakakita po kayo, sige, next slide ko na lang, no? Paano po yung C? No teacher is careless. No teacher is careless. Pwede po kasing tatamaan ng careless yan sa third condition natin. No manager is careless. So pwedeng andito yung C na isa. Yan, pwedeng ganyan. Pwedeng tinamaan yung teacher. Bakit to po ang senaryo? Kasi sabi kasi dito, hindi po kasi sure yung pagkakasabi, no? Sabi dito, some employees are managers. Some lang po. Either andito, yung manager, either manager is yung teacher. Pwede rin. Pwedeng manager na teacher pa. So maraming senaryo. Kaya medyo magulo to, no? Pero ituturo ko na yung shortcut. Ito na. Next slide tayo. Ito yung shortcut. May ECS pa ba po? Ito po. Papakita ko na. Ayan. Tandaan nyo lang po ito. May mga rule po tayo dito. All plus some rule. Halimbawa, may nakita po kayong all and sumunod is some. Okay? So gagamitin nyo po ito. Halimbawa, all doctors are educated. Some educated people are teachers. So, direct po siya na. All doctors are educated. So, you can conclude po na kapag yung doctor is educated, yun po yung natin. Yun po yung conclusion pala natin. Okay? Hindi mo po pwedeng i-conclude na paatras, some doctors are teachers. Hindi ka po pwedeng umatras. Okay? Yung conclusion mo lang po is paabante lang. Okay? Ito naman, itong some plus no rule. Ito po yung mga examples natin. Pag nakakita po kayo ng some and nakakita kayo ng no. Okay, sa last example natin, gantong-ganto yon. May ECS pa ba bukod sa drawing? Para sa akin, yung pagdodraw, yun po yung natin pinakamadali kasi na-visualize natin. May replay ka ba nito, boss? Yes po, sa red up po. And sa blue up na rin. Pero mas nauna tayong nag-upload sa red up. Okay, so ituloy lang po natin yung shortcut natin. Pag nakita po tayo ng sum plus no, ito po yung rule dyan. Kapag sum A R B, no B R C. Yung conclusion natin, sum A R not C. Okay, so tignan natin sa natin sa problem natin kanina. Sum A R B, tignan natin, andito. Some employees are managers. Okay? And then, no BRC. No managers is careless. Ibig sabihin, pag nakita po kayo ng ganyan na condition, always conclude na some A are not C. Okay? Ito po. Some A, some employees are not C or not careless. Nakita po ba? Nagets po ba yung explanation natin? Gets na po ba? Ayan, gets na ni Ma'am Jinx. Salamat po, Ma'am Jinx. Yes, sabi ni Ma'am Mary Joy. Yan. Di ko magets, sabi ni Sir J. Basta tignan nyo na lang po ito, itong shortcut natin. Kapag nakakita kayo ng some and no. Some A R B, no B R C, ibig sabihin some A are not C. Okay? And then kapag may nakita naman kayo ng all plus some, ito naman po yung rule. Always paabante yan. Doctors are educated. Pero yung sa all plus some rules pa-explain po. Andito po may example po tayo dito, no? All doctors are educated. Some educated people are teachers. So dapat po yung conclusion natin always paabante. Huwag po tayong aatras na paangat. Okay? Huwag po nating sasabihin some doctors are teachers. Huwag po natin i-connect to dito sa may baba. Okay?
So dapat, ang conclusion po natin dyan is doctors are educated. Huwag po tayong aabante pa balik. Halimbawa, all teachers papunta dito sa doctors, hindi po pwede yon. Dapat pababa lang po. Gets na po ba? Nasa red up naman ito, di ba kuya? Sleepy na po kasi mauulit ko naman po ito ng panonood. Yes po, popost ko po ito sa red up natin. More examples pa po ng ganito. I think dalawa lang yung nalagay ko eh. Pero andito na po yung shortcut. Tandaan na lang po natin ito. Balik ka nga ya, check ko lang question. Sige po. Yan, hawig po yan sa ano natin. Sa shortcut natin. Yan o, sum and no. What is red up? YT po, YT. Okay, sige, next na tayo. Masyado na tayong ano dito, nag-overstay. Yan, so ano na po tayo? Verbal ability naman tayo. Nalito ako sa shortcut. Naantok na daw si Sir Norsky. May nagsasagot na, letter C daw. Medyo mahirap tong problem na to, no? Kasi halos hawig silang lahat. So mahirap rin na-explain to actually. Mahirap? Yes po, para sa akin mahirap ito. Kasi magkaka-meaning silang lahat eh. Halos lahat sila pare-pareho ng meaning. Ito po pala yung naka-highlight na word. Hindi natin na ano, credible. Credible source. Ano pong ibig sabihin ng credible source? Credible testimony. Yan. So, obvious ba yung sagot? Hirap i-differentiate. Yun nga po eh. Yan, natatagalan na daw si Ma'am Dice. Sorry po. Pakibalik sa technique, hindi ko po na-screenshot. Ma'am, ano ko na lang po, panoorin mo na lang po ulit sa replay natin, sa red up natin. Okay, so reliable, credible testimony or that is reliable, no? Credible information, ibig sabihin reliable information, ganon. Okay, so di po. Delta. Okay, sige, next na po tayo. Yan, numerical na naman. Round 38.6759 to the nearest 100. Okay, so may nagsasagot na. C daw. Bakit hindi C? Actually, yung mga choices kasi halos pare-pareho, no? Siguro ang pinakamalapit na lang doon is yung reliable. Since testimony yung pinag-uusapan. Okay, so puro C yung sagot. So i-round lang natin to. 38.6759 to the nearest 100. Okay, so dapat marunong po kayo mag-ano nito, no? Alam nyo po yung mga pangapangalan. So, from the decimal point sa right side, ito po yung tinatawag na fractional part. So, ang tawag po natin dito, itong unang digit that is tenths. Tenths digit, ito naman is hundreds. Okay? So, dito po tayo magbe-base sa hundreds, which is 7.
Ngayon, pag nagra-round po tayo, always po nating titignan yung nasa kanan niya. Okay? So, nasa kanan ng 7 is 5. So, round up ba to o round down? Okay, so round up, no? Kasi, pag 5 to 9, ibig sabihin round up. So, mangyayari dyan, since renound up mo, itong 7 magiging 8. Okay? So, 38.68. Magiging 8 na po itong 7. So, final answer po natin, 38.68. Letter C po, Charlie. Okay na po? Hello po sa 320 na viewers natin. Sana ganyan lang kadali. Yun, no, nadadalian si Ma'am for Lisa. Okay? Yung 5 is thousands. Yes po. Hundreds, thousands, 10,000s. May THS po sa dulo. Sige, next na po natin. Paano i-pronounce yung 1010? Ano po yung 1010? Thousands po. May THS. Civil engineer ka po ba, sir? Hindi po. Pero graduate po ako ng electrical engineering. Kakagraduate lang actually. So, arrange the sentences logically. So, madali lang din to, no? Basic lang tong ganitong, tanungan. Okay, so may nagsasagot. Letter A. Yan, so basahin natin. Well, obviously, nakalagay na dito, no? So, ang technique dito kasi pag-arrange, tignan nyo muna yung pinakauna or pinakalas na sentence. So, nakalagay naman na dito first. Okay, ibig sabihin, siya na yung mauuna. Diba? And ito naman, nakalagay finally. Okay, ibig sabihin, siya na yung dulo. Okay? So, tignan natin sa choices. Sino ba yung may 3 ang una and 1 yung dulo? So, letter A and B lang, di ba? So, X na kagad itong si C and D. So, dalawa na lang yung pagpilian mo. Okay? High chance mo nang mahulaan kung huhulaan mo man, di ba? Okay, pero tignan natin. Sabi kasi dito, sa second statement, next. Okay? After ng first, ang susunod dyan is next, di ba? And mauuna yung then. Okay? Yan. So, ang pangalawang dito, arrangement is yung may next and yung then. Okay? So, ang arrangement natin is 3, 2, 4, 1. Okay? 3, 2, 4, 1, that is letter A. Gets po ba? Anong mauna, next or then? Well, depende sa statement po, pero next po talaga yung mauuna. Kasi tignan nyo po dito sa statement. Prepare the required documents. Siyempre, una pong gagawin nyo is mag-prepare before kayo mag-fill out, di ba? Nagets po? May ganyang type po ba na tanong sa CSE? Under verbal ability po ito. Ayan, so nag-doorbell na, no? So, thank you po sa mga nag-send. So, salamat po kay Ma'am 711. Yan. Salamat po, Ma'am. Okay, so next na po tayo. Yan, another arrange the sentences logically. So, parang ganun lang rin po. So, unang technique dyan, yung technique, tignan nyo yung kung makita nyo yung pinakauna or yung pinakadulo. Okay? Yan, wala na yung mga word na first, finally, wala na yung mga yun, no? Pero may nakikita tayo dito. As a result. Okay? Pag as a result, ibig sabihin, dulo na rin po yan. Pang-apat na po yan. Okay? So, dapat pang-apat na lahat. So, itong C, X na yan. So, tatlo na lang yung pagpilian nyo, guys. Thank you po sa nagsisend. Yan. So, anong pinakauna dito? Na-identify na natin yung pinakahuli, no? So, ang pinakauna dito, kung babasahin natin lahat ng statement, ito. The company introduces a flexible work arrangement. Siyempre, kailangan mo munang introduce, no? So, 1 na yan. Okay?
So nauna yan. So 2. Ayan, so X na rin si choice D. Tanggal na, dalawa na lang yung pagpipilian nyo. Okay? So, ano na lang, no? Anong susunod dito? Yung statement 3 or yung pang-apat? Ayan, so basahin natin, no? So medyo mahirap na to kasi wala na tayong mga keywords para ma-identify kung mauna or pangalawa. So basahin natin ng mabuti. Employees reported higher job satisfaction. And itong pang-apat naman, several departments adopted the new policy. Okay? So anong mauuna? Yung mag-adapt ka ng new policy o yung magkaroon na ng higher job satisfaction? Siyempre, kailangan mo munang i-adapt yung new policy, di ba? After mong ma-adapt yung new policy, magkakaroon ka ngayon ng higher job satisfaction. Okay? So, number 2 pala to. Sorry. Okay, so 2 to and 3 to. Okay? So, ang arrangement is 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. Or that is letter A. Nagets po ba? Ha, confusing. Saan ka po na-confuse dito, ma'am? Dito po kasi sabi niya, no? Several departments adopted the new policy. And after nilang ma-adapt yung new policy, nagkaroon na po ng higher job satisfaction. Okay? Gets na po? So, nauuna silang nag-adapt ng new policy bago nagkaroon ng, syempre, yung as a result nung inadapt nilang new policy, nagkaroon ng higher job satisfaction. Yan, so gets na daw po ni Ma'am Coco Melon. Gets na po? Next na po ba tayo? Okay, so again, next na po tayo. Di ko alam kung ilan pa to, no? So, find the mean of 12, 15, 18, 20, and 25. Numerical ability question. Hello po sa 297 na viewers natin. May nagsagot kaagad, no? Okay, so pag sinabing mean po, ito po yung other term for average. Yan na ang nakakalito, sabi ni Sir Mark Kevin. Okay, so para makuha natin, mean and average is the same. Yes po. The same. They are the same. So, para makuha natin yung average, i-add lang natin lahat ng numbers, then i-divide natin sa kung ilan sila. So, 5 sila, so i-divide natin sila ng 5. Okay? So, i-add lang natin silang lahat. 12, 15, 18, 20, 25. So, i-add natin silang lahat. Okay? So, 5 plus 8, that is 13. Plus 7, that is 20. So, carry 2. 2, 3, 4, 5, 7, and 9. Okay? So, 90 po yung total nila, no? And yung 90, i-divide po natin sa kung ilan sila. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 po sila. I-divide natin ng 5. Okay? So, that is 1, then 5. So, 4, bring down 0. So, 8. Okay? So, final answer po natin dito is 18. Yan po yung mean or average nila. Okay? Charlie, letter C. Madali lang pala, Blueset, sabi. Narito siya sa no, sa term na mean. Pero pag sinabing mean is average po. Parang madami pa tayong dito Parang aabutin na tayo ng alas 12. Sige, next na po tayo. Tapusin na natin to. Marami nang inaantok. Ito po, work problem po. Pero may twist siya. A can finish a job in 8 days. B can finish it in 12 days. How much of the job can they finish together in 2 days? Salamat agad, boss. Batakan na to. Nasa grade 10 namin yan. How about yung median po? May example po tayo ng median mamaya. So, abangan mo po. So, pag sinabing median naman, yung pinakagitnang number.
Okay, so isolve na natin to para mabilis, no? So, dapat kabisado natin kumuha ng rates nila. Since work problem to, dapat alam natin kung paano gumawa ng rate. Okay? So, di ba po mayroon tayong formula for work problem na 1 over A plus 1 over B? Or ito po yung rate nila, di ba? So, kapag plinag-in po natin yung mga value nila, so si A, yung rate ni A per day, that is 1 over 8. Okay? And yung rate naman ni B, that is 1 over 12. Pero this is in per day po ito, no? Per day. Sa isang araw po. Ang tinatanong kasi, how much of the job can they finish together in 2 days? Okay? So 2 days naman daw. So kapag 2 araw na, syempre dodoblehin lang natin to. So i-multiply lang natin ng 2. Okay? So 2 times 1/8, that is 2 over 8. Plus 2 times 1/12, that is 2 over 12. Okay, so parang pinalitan lang natin ng 2 yung numerator nila. Okay, then i-add na lang natin to. So kunin lang natin yung LCD nila since hindi sila magkapareho ng ano tawag dito, ng denominator. So may nagsabi product over sum. Alam ko pa yung tinutukoy yung product over sum. Yan po yung tinatanong yung rate nila working together. Pero ibang ano po ito, ibang problem po ito. Iba yung hinahanap. Okay, so kunin lang natin yung LCD nila which is 24. 24 divided by 8, that is 3 times 2, that is 6. Plus 24 divided by 12, that is 2. Times 2, that is 4. Okay, and then i-over lang po natin sa bago nilang denominator na 24. Okay? So that is 10 over 24, and kapag ginawa natin siyang ginawa nating lowest term or simplified form, i-divide lang natin siya ng 2. So that is 5 over 12 na. Okay, or that is letter B. Beta. Bravo. San po ulit galing yung 24? LCD po ng 8 and 12. Least common denominator. Okay na po? Letter B po ang sagot. Okay, sige. Next na tayo para matapos na. Yan. A car travels 240 kilometers in 4 hours. What is its speed? Okay? Kapag speed yung tinatanong, meron pa yung formula dyan. So, motion problem kasi ito, no? So, speed is equal to distance over time. So, ganun lang po kadali. Plug in lang sa formula. So, itong 240 kilometers, yan po yung distance. Okay? And itong 4 hours, yan po yung time. So, i-plug in lang po natin, distance na 240 over yung time na 4 hours. Yan. So, speed natin, 240 divided by 4, that is 60 kilometers per hour. Basic question, as long as alam mo yung formula. Yan, letter C, tama po. Okay? Hello po sa 200, 300 na viewers po natin. Yan, kasamang magpuyat. Shout out po. Okay, sige, move na tayo. Okay, next problem. A rectangle has length of 15 centimeters and width of 8 centimeters. What is its area? Yan. So, kung may rectangle tayo, yung width, yan po yung mas maiksing part, no? And itong length naman, yan naman po yung mas mahabang part. Okay? So, ang formula po natin dyan for area, that is length times width. Okay? Which is given naman yung length and width niya. So, i-multiply lang po natin. That is 15 times 8 po. So, area natin, anong sagot natin dito? 15 times 8. Okay, so that is 120 centimeter squared. Yan. So, letter C po. Okay na po. Proceed na po tayo sa next. Okay, sige. Next na po tayo. Ito na po yung may nagtatanong kanina kung paano naman yung median. Find the median of 15, 8, 22, 18, 10, 25, and 12.
So pag sinasabi pong median, ano po yung median? Ibig sabihin, middle part. Okay? Yan. So para malaman natin yung pinakagitna nila or yung middle part is ayusin lang natin. I-arrange lang natin yung mga numbers natin. Okay? So mauuna, pinakamaliit. So 8. Anong sunod kay 8? That is 10. Ito, and then to 12. Sunod sa 12 is 15. Sunod sa 15 is 18. Sunod sa 18 is 22. And then 25. Okay? So, sino po dyan yung pinakagitna? Okay, syempre, hanapin yung pinakagitna. I-cancel mo na yung mga nasa gilid. Yan. Ang nasa gitna po is 15 or letter B. Bravo. Diba ang dali lang? Min, median. What if dalawa ang 15? Eh di 15 pa rin po. As long as nasa gitna sila. Min median mode po ito. Pag sinabing mode naman, hanapin mo po yung nauulit. Paano kung dalawa? Ganun rin po. Kung pareho naman, ibig sabihin, yun na yung number. So kung parehong 15 yung nasa gitnang dalawa, edi yun na rin, 15 na rin. Mode naman po ng example. Halimbawa po ng mode. Halimbawa, 8, 8, 7, 10, 5. Ang mode po dyan, yung nauulit. Ibig sabihin, ang mode po dito is 8. Ganun lang po yung mode. Hanapin nyo lang kung sino yung nauulit. Hindi po ba i-divide ng 2? Kapag, yung sinasabi mo po is yung nasa gitna na pareho ng value. Yes po, i-divide po ng 2 pero i-add mo rin po. Kukunin mo po yung average niya or yung mean. Okay, halimbawa may dalawang 15 dito sa gitna, no? 15 and 15. Anong gagawin? I-add mo po yan. So that is 15 plus 15, that is 30. Okay, and then i-divide mo rin ng 2. So 15 lang rin. So kapag nakita kayo ng dalawang magkaparehong number sa gitna, yan na rin po yung sagot. Di ba dinidivide ng 2 pag median pag dalawang number sa gitna? Yun po, kukunin po yung average. Kung parehong number po, ang average po niyan is yung number na yun rin po. Di ba? O, gets na po. Pag 15 and 16, edi kunin mo po yung average, i-add mo po yung 15 and 16 and then i-divide mo ng 2. Paano naman pa yung mean? Na-discuss na po natin yung mean. Ang ibig sabihin po ng mean is average. Ang kukulit, sabi ni Sir CJ. Okay, no? Gets na lahat. Verb question na pala to, guys. Congrats, natapos natin ngayong araw na hindi na i-end ni TikTok yung live. Question na, guys. Salamat sa mga nag-stay, no, and sa mga nag-send ng gift. Thank you po. Dun nakakalito eh. Saan po? Ulit. Naku, marami nagpapaulit. Hindi ko naabutan. Sisend ko na lang po yung recorded po natin. Yung replay sa Red Up po natin. Thank you po. Thank you rin po, Sir Leo B. Okay, so sa mga nagre-request po ng ibang question, siguro sa next live na po natin. Pwede pong bukas. Pagkitan ng mga nire-request nyo. Saan mo i-send? Sa Red Up po natin, sa YT. Nasa screen nyo po yung mga channel natin. So i-follow and i-subscribe nyo po ako sa channels natin para updated po kayo lagi. Pwede po mag-PM for recorded video. Ipopost ko na lang po yung recorded video para lahat po makanood. What time ka po mag-live ulit bukas? So, around 9 po ako nagla-live eh. Ngayon, medyo late tayo ngayon kasi may sinututor kasi tayo. Nagpa-tutor kanina. 2 hours kasi yon. So, 10 tayo nag-start. So, basta gabi po.
around 9 to 10 or 8:30. Depende po kung hindi busy. Continue na ya. Sige, continue na natin to. Last lang din naman na. So, basahin natin. Every employee in the department, including the supervisors, have attended the seminar. Saan po yung mali dyan? May isa pa tayong question. So, last 2 na pala. Ilang items every night? Yung mga last na refresher natin, umaabot sa 40 items eh. Pero ngayon, 30 items lang. May mali sa kama. Ano? Saan mali yung kama? Okay, so basahin po natin mabuti, no? So kapag nakakita po kayo ng kama, baka ito yung sinasabi nila. Pag nakakita po kayo ng kama dito sa kalagitnaan ng sentence, tanggalable phrases po yung tinatawag nilang ano, no? Ganyan. Tanggalable phrases. Kasi kahit tanggalin mo yan, yung nasa kama sa gitna is magwo-work pa rin yung isang sentence. Okay? So, ang basis pa rin natin ng subject natin is yung andito, yung nauna. Okay? Itong every employee. 'Di ba? So, every employee yung subject natin, dapat ito is has. Okay? Hindi have. Kasi singular yan eh. So, tinanggal lang po natin ito. Hindi po tayo magbe-base ng subject dito. Mali po yan. Tanggalable phrases po. So, sagot natin dito is letter C. Have dapat has. Tama po si Sir Jack Bone. Okay na po? Sige, last problem po tayo. Which sentence is grammatically correct? Last problem po. Last problem na po ito. Salamat po sa mga nanood. Hello po sa 340 viewers po natin na nanatili sa live natin. Sa mga sumamang nagpuyat. Thank you po. Sa mga nag-send rin po ng gifts nila, salamat. Sana marami kayong natutunan guys, no? Medyo mahaba rin yung discussion natin. Okay, sige, tapusin na natin to. Which sentence is grammatically correct? Siyempre, isa-isahin natin, no? So, choice A. Each employee have submitted the report. May mali dyan kasi ang subject natin is each employee. So, dapat has to. Okay? So, X na kagad si choice A. So, choice B naman. Each employee has submitted the report. So, parang ganun lang rin, no? Pero has na yung gamit niya. Ibig sabihin, tama siya. So, letter B yung sagot. Okay? So, itong letter C naman, anong mali dito? Each employees have submitted the report. Mali yan. Okay? Dapat employee lang yan kasi naka-each ka na eh. And dapat has ito. Okay? And yung letter D naman, each of employee, dapat wala tong of. Wala yan. Okay? So, mali tong C and D. Ang tamang sagot po is letter B. Bravo. Each is singular. Yes po. Singular po. Letter B po. Yun po. Doon na po tayo mag-end ng free live lecture natin. So, salamat po sa mga nag-join. Thank you, Kuis. Thank you rin po, Chessy J. Thank you po. Thank you. Sana marami kayo natutunan, no? Subscribe and follow po kayo sa channel ko. Thank you po. Thank you kay... Yan, so marami thank you. Thank you po. See you bukas. Okay, thank you po. Thank you. End na po tayo. Salamat po sa pakikinig. Yan. So, thank you po. Bukas po ulit, no?